So, 16 to 20 naman po is, ito naman po ay tungkol sa various of condition of fingers. So, una po is polydactyl. So, ano naman po pag sinabi natin polydactyl? Ito po yung mga taong sobrang daliri. So, halimbawa po ako is normal yung daliri ko. 10 po siya. So, pagdating sa polydactyl, ito naman po yung, halimbawa, yung daliri ko po is 11. So, yun po ang polydactyl. Meron po siyang sobrang isang daliri or more than isa. And 17, macrodactyl. So, ano naman po natin macrodactyl? Ito po yung may enlarged finger, yung may malaking daliri. So, halimbawa po ito, hinalaki ko or hiniliit. Yung hiniliit ko is sobrang laki at hindi normal, na katulad nitong itong tatlo or itong apat kong daliri. So, yun po ang macrodactyl. So, number 18, microdactyl. So, pag microdactyl naman po, ito naman po yung maliit ang isa mong daliri or more than sa isa or apat mong daliri is maliit. So, yun po ang macrodactyl, small finger. 19 is ectrodactyl. So, pag sinabi naman pong ectrodactyl, missing finger. So, yung daliri mo naman po is kulang ng isa or more than isa, dalawa, ganun. Yun po ang ectrodactyl. And 20 po is syndactyl. So, ano nga ba sinabi natin syndactyl? Syndactyl, ito naman po yung side fusion of finger. Yung parang nagdikit-dikit po. Halimbawa po itong dalawa or itong apat na ito is nagdikit-dikit yung kanyang balat. So, yun po ang syndactyl. And 21 naman po is, tumakanong po tayo sa mga tao. 21 is si John Dillinger or so, isa rin po siya kilala din po siya na US public enemy, and siya rin po yung kauna-unahang person na nag-destroy ng fingerprint gamit ang corrosive acid. So, ano nga po pag corrosive acid? Ito po yung acid na talagang pag dinampet mo sa balat mo, ay talagang masunog ang balat mo. Ngunit nabigo si John Dillinger dahil nung gumaling ito is bumalik lang din yung kanyang fingerprint. So, yun po si John Dillinger. Siya po yung person na nag-destroy or try na sirain yung kanyang fingerprint. And 22 naman po is si Robert James Pitts, or siya rin po ay humanap ng paraan or gumawa ng paraan para mapigay yung kanyang fingerprint, kung saan inopera niya yung kanyang mga daliri at kumuha siya ng ibang balat sa part ng kanyang katawan at tinahi niya ito sa kanyang mga daliri para tahuban ng kanyang fingerprint, at doon is kilala siya bilang a man without fingerprints. So, yun po si Robert James Pitts. And 23 naman po is si Generoso Reyes. So, si Generoso Reyes, siya naman po is yung kauna-unahang Pilipino fingerprint technician in the Philippines. So, siya po yun. And 24, Isabella Bernales, siya naman po yung Filipina technician fingerprint in the Philippines. Siya yung kauna-unahang babae na fingerprint technician dito sa atin. And number 25, si Lucila Lalo. So, si Lucila Lalo, or kaya sa tawag na Chap-Chap Lady, siya po yung kaunahang babae na na-identify gamit ang fingerprint dito sa Pilipinas. So, anong nangyari po kay Lucila Lalo is parang chinap-chap siya at yung part po ng katawan niya is natagpuan sa iba't ibang lugar. So, dahil sa fingerprint, ayun, nakilala siya or na-identify siya na siya si Lucila Lalo. And number 26, dumako naman tayo sa chiroscopy. So, chiroscopy came from the Greek words, pag sinabi natin keros, which means hands, and pag scopy naman is to examine. So, pag sinabi natin chiroscopy, ito naman po is about naman po sa ating mga kamay, pag-examine sa ating mga kamay. And 27, podoscopy. And balik lang po tayo sa 26. Sa chiroscopy po is, ang father po ng chiroscopy is si William Herschel. So, yun lang po. And 27, podoscopy. So, podoscopy naman po came from the Greek word podos, which means put. And
scoping to examine. Ito naman po, pag sinabi ng podoscopy, about naman po siya sa footprint or pag-examine ng footprint sa ating paa. So yun po ang podoscopy. And 28, phalange. So ano nga po pag sinabi natin phalange? So ito po yung mga buto natin sa mga ating daliri. So yun po ang phalange. So meron po siyang, may mga tawag po dito sa mga guhit-guhit na ito. So una po is basal or proximal phalange. So ano nga po pag sinabi ng basal or proximal phalange? Sabi ko, ito po yung matatagpuan sa nearest palm or malapit sa ating palad. So ito po yung basal or proximal phalange. So pangalawa po is middle phalange. So ito naman po is malapit naman, kasunod naman daw po ng basal phalange. So ito po siya. Ito pong buto sa loob dito, hindi po yung balat na nakakabalot. And the last po is terminal phalange. Pag sinabi ng terminal phalange, matatagpuan na po sa tip in the finger, pinakang taas, pinakang ibabaw. So ibig sabihin ito po siya. Siya po yung terminal phalange. And 29, dumangon po tayo sa radial loop. So pag sinabi nating radial loop, pag tignan po natin siya or kukuloy natin siya, dapat nakaganito ang kamay. So pag radial loop po, dapat po yung ridge or yung mga guhit natin sa daliri is nakaharap siya sa ating hinlalaki. So yun po ang radial loop. Kailangan nakaharap yung buka niya, nakabuka siya sa thumb or sa ating hinlalaki. So yun po ang radial loop. And number 30 naman po is ulnar loop. So naman po pag sinabi natin ulnar loop, madali lang din po. Ay ganyan lang po yung kamay nyo. And dapat naman po is yung ratio or yung mga guhit sa inyong daliri is nakaharap sa inyong pinky finger or sa hinliliit. So yun po ang ulnar loop. And ang pinanggalingan po ng dalawang salita na yan, ng radial and ulnar, radius and ulna bone. So ano nga po ba yun? So pag yan po natin yung kamay natin, pag sinabi pong radius, yung buto po dito na papunta sa hinlalaki, so yun po ang tinatawag nating radius bone. And yung buto naman po sa ilalim natin dito, kung makikita nyo po sa papunta po siya sa hinliliit. So yun po ang ulnar bone. So yun po ang ulnar bone. At yun na nga po, hanggang dito lang po at sana po sir ay naging maayos or maliwanag or maganda ang aking pagkakapaliwanag sa aking mga sinasabi. So yun lang po sir at marami pong salamat.